Mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, August 23, 2025, unti-unti na po lumalabas ng ating Philippine Area of Responsibility etong si Bagyong Isang. Pero meron tayong panibagong low pressure area na minomonitor nandito po sa may bandang silangan ng Mindanao. Titignan natin kung ito ay magiging banta ng panibagong bagyo. Kung bago ka lang, please huwag mo muna kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. Tignan muna natin mga kaibigan yung nagiging direction ngayon, no? Nito nga pong si Bagyong Isang. Well, ipapakita ko sa inyo ngayon. Tingnan natin mabuti mga kaibigan. Ito pong si Bagyong Isang sa ngayon mga kaibigan ay meron pong lakas ng hangin. Nagme-maintain ho talaga, no, sa 55 kilometers per hour at bumubugso siya up to 90 kilometers per hour. Pa-west, northwestward po sa bilis na 15 kilometers per hour. Kung nakikita nyo naman, habang tinatawid niya ilang bahagi ng Luzon, unti-unti na ito lumalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Nandito yung pinaka-sirkulasyon ng hangin niya. Inaasahan ho, no? Marami nagtatanong kung kailan ito lalabas ng PAR. Ngayong araw din mga kaibigan, alas 5 po ng umaga, no? Ito ilalabas na po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po yung magkakaroon ng lokasyon na 290 kilometers west of Bacnotan, La Union, no? Ito ay papalabas na, no, ng PAR. At exactly 24 hours simula ngayon mga kaibigan, 565 kilometers west of Bacnotan, no, La Union, nasa labas na ng ating PAR. Magkagayon man mga kaibigan, kapag ka itong Bagyong Isang na ito ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility, unti-unti na po itong hihina hanggang maging isang ganap po na tropical o sabihin na nating low pressure area. Pero ang banta naman ng paglakas ng habagat ay hindi nakaligtas dito nga po kay Bagyong Isang. Patuloy pa rin mga kaibigan na lumalakas ang habagat at naaapektuhan po ang kanlurang bahagi ng ating bansa. So ngayong araw din mga kaibigan ng Sabado, no, meron tayong panibagong sama ng panahon. Eto, kung titignan nyo, yung sirkulasyon ho ng hangin na yan, yung umiikot na yan, panibago pong low pressure area yan. Sa ngayon mga kaibigan, ito po ay merong lokasyon na 985 kilometers east of northeastern Mindanao. Ito po sa ngayon ay nasa low chance pa naman na maging isang ganap na bagyo, pero hindi natin inaalis yung mga posibilidad na hatakin siya. Ito nga pong si Bagyong Isang. Kahit malayo yung hangin niya, extension ng hangin mga kaibigan, nakakaabot yan dito sa may bandang silangan ng Mindanao. Inaasahan within the next 24 to 48 hours, maliit pa naman yung chance maging bagyo. Pero possible na sa mga susunod na mga oras, ito'y pumasok sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang tendency nito ay palakasin po ang habagat na siya magpapaulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So ngayon din mga kaibigan ay ibinaba na rin po, no, ang storm wind signal number 1 sa malaking bahagi ho ng Luzon. Pero patuloy po makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan ang area ho ng Cagayan, Isabela, kasama po dyan ng Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province. Kasama po dyan ng Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, northern portion po ng Nueva Ecija. Yung mga lugar ho na yan ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies na meron po mga scattered rains and thunderstorm, kalat-kalat na pagulan na may mga kasamang pagulog at pagkidlat dahil po sa epekto ng trap or extension ito nga pong si Bagyong Isang. Kasama na dyan ang epekto ng habagat na siya nagbibigay ng mga pag-uulan sa ilang bahagi ho ng ating bansa. So yung mga lugar naman na apektado ng habagat, alamin natin, inaasahan ngayong araw po mga kaibigan ng Sabado, no, sa area ho ng Zambales, Bataan, ilang bahagi ho ng Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Camarines Norte, no, Camarines Sur, Burias Island, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, kasama pong Dinagat Island, Southern Leyte, Surigao del Norte. Patuloy ho makakaranas mga kaibigan na tinatawag natin ng mga cloudy skies or maulap na kalangitan na mayroong mga isolated rain showers or thunderstorm. Dahil yan sa epekto po nitong habagat. So yung tsansa na magiging magandang panahon mga kaibigan, medyo mas maliit lang dahil kahit lumabas na ng Philippine Area of Responsibility, etong si Bagyong Isang,
Ang habagat naman ay nananatili ngayon ng lakas. So hindi pa rin tayo nakakaligtas mga kaibigan sa banta ng malawakang pag-uulan. Lalo na madalas tuwing hapon po hanggang sa gabi talaga no, ang mga pag-uulan natin at minsan tumatagal pa ho yan ng ilang mga oras. So ngayon din mga kaibigan, dahil naman po sa banta ng southwest monsoon, meron pa rin tayong mga heavy rainfall warning. Inaasahan mga kaibigan no, ngayong araw po no, ang 100 to 200 mm sa dami ng ulan sa Occidental Mindoro. Meron din tayong moderate to heavy rains na 50 to 100 mm na dami ng ulan sa ilang bahagi ho ng Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Palawan, Antique at saka po sa Aklan. Sa mga susunod na mga araw naman mga kaibigan, by Sunday ng afternoon, inaasahan naman ng moderate to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Palawan, area ho ng Palawan, no? Kasama ho dyan ang Occidental Mindoro. So possible namang mas humina yan, depende sa magiging galaw po no, nitong habagat o yung magiging epekto niya. Ang nangyayari dito mga kaibigan, humihina naman talaga yung habagat pero dahil nga po patuloy yung paglapit at pagkilos, nito nga pong si Bagyong Isang naapektuhan ang habagat kaya nagkakaroon siya ng interaction or mas lumalakas ho siya. Kung makikita nyo mga kaibigan sa tinatawag natin no, na track and intensity forecast, no, inaasahan na talagang totally nakalabas na ng par itong si Bagyong Isang sa ngayong Sabado din ho, alas 2 po ng hapon. Totally nakalabas na ng par. So nakikita nyo yung hangin na yan. Yung malawak na sirkulasyon ng hangin na yan, tinatawag ho yan na spiral clouds para na lang ho sa kaalaman ng bawat isa. Yung trap or extension ng hangin nakakapalibot pa rin yan. To yung nakalabas lang sa par ay yung pinakamata niya. Yung pinakasentro, yung pinakamalakas, pero hindi pa rin tayo nakakaligtas sa trap or extension ng hangin. Ngayon, tanong ng ating mga kababayan, kailan ba hindi makakaapekto ang isang bagyo kahit nasa labas na ng par? Kapag ito'y mas malayo na mga kaibigan at hindi na nakikita ng ating radar system, which is yung halos hindi niya na maapektuhan, hindi niya na mapapalakas ang epekto ng habagat. Malakas yung circulation ng hangin nito mga kaibigan. Kahit hindi ho ito naging banta bilang typhoon o super typhoon, direkta naman itong tumama sa ating Philippine landmass. Ipagpasalamat natin dahil kahit nga po naglandfall ito sa ating Philippine landmass, hindi ganon kalakas ang epekto. Kasi nga, naging bagyo man siya pero isang ganap lamang na tropical depression. Kahit nga ho sa tinatawag natin na tropical storm, hindi po talaga siya lumakas, which is talagang salamat po sa Diyos dahil ginabayan tayo sa ganung sitwasyon. Imagine niyo kung ito'y naging isang malakas na bagyo o typhoon, super typhoon category, tapos tumama sa ating kalupaan, mas malakas ang matinding pinsala hong may dudulot nito. Ngayon, kung titignan naman natin, itong panibagong low pressure area, ito hindi rin nakikitaan na potential na magiging malakas na bagyo or typhoon o yung pinakamatindi, yung super typhoon category. May tsansa ba itong malusaw? Sa ngayon mga kaibigan, dahil sa dalawang sama ng panahon, ang habagat at ito hong si Bagyong Isang, medyo mahina o maliit yung tsansa na ito'y malusaw dahil merong sirkulasyon ng hangin malapit po no, or nandito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang tinitignan lang naman natin mga kaibigan dito, ay magbago ho o mag-record yung direksyon nito nga pong low pressure area. Kapag ito naman po ay naging bagyo mga kaibigan sa loob ng ating par, magiging banta siya para muling palakasin naman ang habagat or southwest monsoon. Ang nakikita natin na mga kaibigan, laging may connection ho ang mga low pressure area, ang bagyo dito sa habagat. Kasi parang nakakatulong siya para mag-intensify ang isang LPA. Kung imagine niyo mga kaibigan, ganito ang sitwasyon para ho mas clear sa atin. Kapag ang LPA mahina lamang at mas malakas ang habagat, siya ang magbibigay ng mas malakas na epekto. So possible kapag malakas ang habagat, nag-i-intensify into tropical storm hanggang super typhoon category ang isang tropical depression or mahinang bagyo. Kapag malakas naman ito at mahina ang habagat, mabilis nag-i-intensify ang habagat. So ang nangyayari, nagkakahawahan itong dalawa na yan, kaya nagbibigay po yan ng mga malakas na epekto. So sa ilang bahagi naman ho ng Visayas, kasama ng ilang bahagi ng Mindanao, patuloy din po makakaranas ng maulap na kalangitan na mayroong mga isolated rain showers or thunderstorm.
Yung mga localized thunderstorm, hindi pa rin tayo nakakaligtas dyan. Tuwing hapon ho yan at sa gabi. Ngayon, dahil nga po inaasahan natin na panghuling bagyo na itong si Bagyong Isang, hindi pa rin natin inaalis yung posibilidad na may bagong bagyo na mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So hindi na muna natin papangalanan ng susunod na bagyo dahil hindi pa nga actually totally natatapos yung etong si Bagyong Isang. Wag muna, no? Para na rin po sa ikakapanatag ng ating mga kababayan na nanonood. Pero may mga pangalan na yan, mga kaibigan. Kompleto na ho yan. So maging handa na lamang po tayo sa mga posibilidad po na pwede pong mangyari. So ano ba yung dapat natin gawin? So unang-una, mga kaibigan, lagi ho kayong maging antabay o mag-antabay sa aking weather update. Lagi ho akong gumigising ng maaga, kabayan, no, kaibigan, kapatid, para lang ho magbigay sa inyo ng sapat na impormasyon. Kasi alam ko meron tayong mga kababayan na nakikinig na babiyahe pa, papalaot. Yung mga malapit po sa mga seaboards, mga kaibigan, or sa mga karagatan, umiwas tayo. Binanggit ko yung mga lugar na yon. Pwede nyo humbalikan para po maklear, no? Kapag may banta po ng pag-uulan sa inyong lugar, heavy rainfall warning, wag po tayong pumalaot. So pangalawa din, mga kaibigan ko, no, ay i-safety natin ngayon ang ating mga importanteng gamit, no? Mga electric appliances, alam nyo, may namamatay kapag nakuryente. So dapat naka-plug out yan, mga kaibigan. Yung mga importanteng papeles, mga dokumento, yun po, napaka-importante yan. Yung ibang mga gamit natin na hindi importante, no, wag muna natin yun ang unahin natin, yung mga importante. So, pangatlo din, mga kaibigan, no, ay maglinis po tayo ng kapaligiran. Yung mga basura, mga plastic, alam nyo, hindi na nga maayos ang drainage natin. May issue na nga po sa flood control. Sasamahan pa natin ng mga basura. Lalo na dito, no, sa area ng Metro Manila, napakabilis magbaha. Yung tipong bumaha lamang o sabihin nating umulan ng isang oras sa tuloy-tuloy, baha agad. Maraming basura nagkalat, mga kaibigan, mga kababayan. Huwag nating iasa sa tupad. Tayo mismo kumilos, no, sa sarili nating lugar para hindi po nagkakaroon ng mga pagbabaha na bumabalas sa kanal. Yung nagsasabing walang connection ng basura sa baha, meron ho, kabayan, meron ho, kaibigan. Ito pa, mga kaibigan, iadagdag ko din na dapat po i-check natin ang ating mga bahay, yung mga light materials, kung pwede natin palitan ho natin para kapag merong malalakas na hangin na pag-uulan ay hindi po tayo maaapektuhan. Mag-imbak din po tayo ng sapat na pagkain na tatagal po ng ilang araw. May nagtatanong, paano naman daw yung isang kahig at isang tuka, ano? Sorry po, kaibigan, kabayan, pero kung ano lang po yung kaya natin, hindi naman kailangan sobrang dami. 2 kilo, 3 kilong bigas, sapat na ho yun. Yung pag-ulam naman, madali naman yung diskartihan, mga kaibigan. Alam ko, marami tayong mga kababayan na kapos, so dapat magtulungan tayong mga kaibigan. So, yung ginagawa kong tulong, lagi po ko nag-update ng balita tungkol po sa lagay ng ating panahon. At yung panghuli natin, mga kaibigan, lagi tayong manalangin. Alam nyo, sa pananalangin natin na nangyari, hindi ho siya naging malakas na bagyo. Nakita nyo yun. Talagang kumikilos ang Diyos bawat oras po. Pagpasalamat natin kahit tumama siya sa ating Philippine landmass, itong si Bagyong Isang, tropical depression lamang siya, no? 55 kilometers sa lakas ng hangin. Actually, mahina lang naman yun, mga kaibigan. So, yun, mga kaibigan, lalabas ito na hindi naminsala ng matindi sa malaking bahagi ho ng Luzon, no? Especially sa Central at sa North Luzon. Kabayan, bago natin tapusin yan, ititake kong opportunity, marami nag-aabang. Narito na ho ang ating Bible verse ngayong araw po ng Sabado. Sa Isaiah 41:13, kabayan, kaibigan, kapatid, narito po ang sinasabi, sapagkat ako ang Panginoon na iyong Diyos. Ako ang nagpapalakas sa iyo at nagsasabing huwag kang matatakot dahil tutulungan kita. Salamat po sa Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tunay nga po, kaibigan, kabayan, kapatid, na ang Panginoon ay talagang kasama natin anumang oras. So alam natin sa sarili natin, tulad nito, may mga bagyo, may mga sama ng panahon, nakakaramdam po tayo ng takot at pangamba. Normally lang yan or normal lang yan, syempre tao tayo. Pero tulad ng sinabi ng ating Diyos, no, na huwag tayong matakot at magtiwala lamang tayo sa Kanya dahil tutulungan niya po tayo. May mga kababayan talaga tayo na kumakapit na lamang po sa prayer at syempre talagang kailangan natin yon. Mayaman ka man o mahirap, may pera man o wala, lagi ho nating isasangguni sa Panginoon ang ating mga alalahanin. Minsan, mga kaibigan, may mga patotoo tayo na talagang hindi may iwasan, tulad na lamang saan tayo kukuha ng pagkain, may mga bagyo, papaano ng bahay namin, yung mga kababayan natin na nakatira malapit po sa panan ng bundok, malapit sa mga ilog, yung pag-aalala nila. Pero nakikita nyo, sa tuwing nananalangin tayo, tumihingi tayo ng gabay, guidance sa Panginoon, ay iniligtas tayo sa mga sakuna at mga hindi magagandang bagay na mangyayari.
Talagang tunay na ang Diyos po ay kumikilos po sa bawat oras. So kung aalalahanin natin mga kaibigan, noong mga nakaraang buwan lamang ay tuloy-tuloy po ang mga pag-uulan, yung mga kababayan natin na nakaranas ng mga pagbabaha, yung mga kababayan natin na nawalan po ng tirahan, talagang nakita nyo yung pagkilos ng Panginoon, nakaka-recover po sila agad-agad. Kapag sinasanggunin natin lahat ng problema, gumagaan. Ang Panginoon ho mga kaibigan, tatandaan nyo ho, hindi ho niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan sa mga sitwasyon na kailangan po natin siya. Ang kinakailangan lang natin, magtiwala ho sa kanyang mga salita at sa kanyang mga pangako. Tulad ng sinabi ng ating Panginoon sa Isaiah 41:13, sapagkat ako ang Panginoon na iyong Diyos, ako ang nagpapalakas sa iyo. Nagpapalakas, mga kaibigan, hindi lang physically, pati na rin sa ating kaloob-looban, no? At nagsasabing huwag kang matatakot dahil tutulungan kita. Kung alam nyo, no, kapag sinabing kasama natin ng Diyos kahit tumawid tayo sa apoy or sa ilog mga kaibigan, sa tubig, hindi po tayo mapapahamak dahil always nating kasama ang Diyos. So kaibigan kabayan, ito lang ang pinaka-latest natin and maraming salamat kung nakaabot ka sa dulo ng ating video. No? Importante sa akin at lubos akong magpapasalamat sa comment mo kung ikaw ay na-bless sa ating Bible verse at sa update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat, magandang araw po sa inyong lahat. God bless po.